So yun, let's go! Magandang araw. Malubog na ang araw dito sa Korea. Siyempre, bike tayo ngayon. Dito tayo daan sa likod. Kasi nakita ko yung cherry blossom dito, nagbo-bloom na siya. Yun, makita nyo to. Itong puno na to. Ayan o. Diba, namumukadkad na siya ng cherry blossom. So yun, stress lang ako. Hindi ako makatulog. Lagi akong hindi nakakatulog sa gabi. Kakaisip kung ano ba yung gagawin ko. Gulong-gulo na yung isip ko. Ay, habang tumatagal kasi na nagtatrabaho dito sa amin sa company, parang nanghihinayang ako sa panahon na tinatrabaho ko dyan. Kasi nga, dahil sa sahod, okay naman yung sahod, pero naiisip ko na habang tumatagal, tagal kong bubunuin yung pagtatrabaho pag ganyan yung sahod lang. So malaki naman na yan, basic, libre naman kami lahat. Kaso, naisip ko ayoko na magtagal dito sa Korea. Ayoko umabot ng 10 taon. Ayoko umabot ng sobra pa yung gano'n. Kunyari, 10 years, 12 years. Kaya yun, nag-iisip ko kasi gusto ko pang mag-aral sa Pinas. Ay, kaya gulong-gulo yung isip ko, hindi ako makatulog. Kasi sa company namin talaga, hindi magkaka-OT. Kahit nang dating-dati ba, hindi nagkaka-OT. Wala rin pasok ng Sabado-Linggo. Yung unang taon ko, all goods naman. Kasi talagang sa akin lang yung pera ko. Hindi naman ako nagpapadala sa magulang ko. Kasi nagbabayad na ako ng bahay. Ayun. Yung halos parang walang natitira sa sahod ko. Saktuhan lang. Parang puro pambayad na lang. Naisip ko, magpa-release. Kaso, yung history kasi dyan sa company namin, ayaw nila nag-release. Hindi sila nagre-release. Kumbaga all goods kasi sila eh. Kasi si Kuya Kevin simula unang pasok niya dyan, sincere na si Kuya Kevin, pangalawang balik niya na. Dati pa lang, parang unang buwan, dalawang buwan, paparelease siya. Hanggang ngayon, nung nakaraan dati, nagpareleasean sa mga unang video natin, hindi pa rin siya pinapayagan. Kaya yun, nagdadalawang isip ako magpapaalam ako magpa-release. Kaya sabi ko kay Kuya Kevin, diba hindi naman pinapayagan pag nagpa-release dito. Kaso pagka naiisip ko na yung panahon kasi, yung panahon na gugugulin eh. Ang tagal, kung ganun lang yung sahod ko, laging basic. Ang tagal kong bubunuin yung tagal kong makakaipon. Kumbaga, puro pambayad lang. Oo, may napupuntar kasi ang tagal. Yung panahon kasi sayang. Kaya yung lagi pinapaintindi sa akin ng iba. Alam ko na iba kasi, para sa akin naman, all goods kasi, parang ko all goods lang naman kasi wala ka naman kami pasok. Pero ngayon naiisip ko, ayoko na magtagal dito. Parang ayoko magtagal nang magtrabaho dito kasi nga 27 na ako eh. Gusto ko mga 30, 31 na sa Pinas na ako. Ang ganun. Buti sana kung 22 years old ako eh. Naisip ko 27 na pala ako. Ayoko na magtagal sa Korea. Parang ganun. Ayun yung nararamdaman ko ngayon na gusto kong umalis dun sa company namin. Sabi ko kay Kuya Kevin, parang gusto ko umalis. Sabi niya, basta ikaw magpaalam. Kasi, tiyan mo kung tagal ko na dito. Hindi pa rin ako makaalis. Hindi nila ako pinapayagang umalis. Kasi once na pagpa-release ka, dapat pumayag yung amo mo. At may reason ka. Diyan kasi sa company namin, wala kang i-reason eh. All goods lahat dyan eh. Kumbaga, ang tanging solusyon lang talaga para makaalis dyan, hindi ka napapasok. Ayun yung sinasabi sa akin ni Jepoy, kaibigan ko, na huwag mong pasukan. Kasi yun yung ginagawa niya pagka ayaw niya sa company. Hindi niya lang pinapasukan. Kaya dyan naman sa amin, pwede kasing mangyari na once na ginawa ko yun, na hindi ko pinasukan. Baka mamaya tanggal ako nung mawala yung work visa ko, ganun. Yun papanood ko kasi sa mga release eh. Pwedeng gawin nila yun, tanggalin nila yung work visa ko. Hindi naman ako mapapauwi. Kung baga tanggalan ako ng work visa, TNT na ako. Baka ganun yung mangyari. Kaya iniisip ko, gusto ko nang magpaalam na magpa-release. Yung dahilan ko kasi nga ayoko nang tumagal dito. Gusto ko lang makaipon. Mabili ko yung mga kailangan sa Pinas. Mga 5 years lang. 5 years lang target ko na ngayon eh. 5 years. Eh kung mag-i-stay ako dyan na ganun, 80k, 70 nga lang, 77. Ilang taon pa bago bubunuin ko. Kung may OT man lang kasi, kahit 2 hours lang, 1 hour sa isang araw, tapos Sabado. Kaso wala eh, wala talaga. Yung iba, siguro sasabihin, okay na yan. Iba kasi pag nandito na kayo. Kasi dito sa Korea, kaya nyo kumita ng mas malaki. Kung makakapasok kayo sa company na kahit paano may OT. Pasok ng Sabado. Kaso sa amin, wala talaga. Sayang yung panahon kasi Sabado, Linggo, wala kang gagawin.
Di ba? Nandito tayo para magtrabaho. Ayun yung tumatakbo sa isip ko ngayon. Kasi sayang, parang ang daming masasayang na panahon na dapat tinatrabaho ko para mas mabilis ako makauwi sa Pinas. Hindi ko kasi naiisip dito na mag-i-stay ako ng matagal. Yung iba kasi ganun yung mindset na okay lang kahit sa ganyang company. Pero mag-i-stay sila ng matagal. Yan, masisincere pa, mag-iiba pa ng visa. Ako, ayoko eh. Kumbaga gusto ko sa saktong ano lang, magkapera lang, makaipon lang, tas may negosyo. Tas all goods na ako sa Pinas. Doon nakasama yung pamilya mo. Ganun. Ganun yung tumatakbo sa isip ko ngayon kasi ewan ko ba, parang nagsasawa na ako dun sa company. Parang ang tagal ng improvement. Matagal ang improvement pagka nag-stay pa ako dyan. Kaya yun, ko alam kung ano mangyayari. Basta sabi ko kay Kuya Kevin, nung sa nagpaalam ako, hindi na papasok. Kumbaga, parang ayoko na. Kaya, pag nagpaalam ako na gusto ko na mag-resign, umalis sa company, tas hindi ako pinayagan, parang absent na ako kinabukasan. Tas baka umalis na ako. Depende. Pag may papasukan agad, kaso hindi na ako makakauwi ng Pilipinas nun, malamang. Kasi mag-TNT na ako eh. Pag hindi nila binigay yung release paper ko, pag hindi pumayag yung boss ko, wala akong magagawa. Kasi hindi nakapapasok. Basta ayun lang tumatakbo sa isip mo ngayon na ewan ko, naguguluhan ako. Pag nag-stay kasi ako dyan, oo, all goods. Wala eh, nagigipit talaga kasi ako ngayon eh. Kumbaga, binabayaran kasi eh. Pero ay, basta, ayun, gulo ng ano ko ngayon. Ang hirap. Sayang kasi sayang talaga yung panahon. Basta, ayun lang, gusto ko lang talaga mapabilis yung proseso. Mabilis yung pag-iipon, makauwi na ng Pilipinas. Ayun na lang gusto ko ngayon. Ayoko na magstay dito na matagal. Siguro mga 5 years lang, target ko. 5 years, 6 years, 7 years. Huwag na yung 10 years. Ang tagal kong bubunuin yung ano eh. Parang, hindi kasi yun yung expected ko nung umalis ako eh. Kasi expected ko kahit pa paano kumita naman lang ng 100,000. Yung natatabi ka na, makakapagbigay ka pa sa magulang mo, kaso wala. Gipit talaga. Sa pambayad pa lang sa bahay. Ano na, kulang na. Kumbaga, parang nagigipit ako ngayon. Wala akong natatabi, kaso puro pambayad. Kaya nag-iisip ako ng ganun, na gusto ko umalis sa company para makatikim man lang ng mas malaking kita, makaipon, makapundar pa ng iba na mas mabilis. Kumbaga dyan sa company namin makapundar naman ako, kaso ang tagal ng progress, unti-unti talaga. Baka abutin ako ng 10 taon dyan. 10 taon, ilang taon na ako nun, 36 years old. Sayang yung buhay ko dito, parang ganun ah. Hindi naman, bata pa naman ako nun. Kasi yung iba nga, 50, nandito pa, di ba? 40, ganun. Parang hindi ko kasi siya nakikita mag-i-stay ako dito na matagal. Gusto ko pa rin talaga sa Pilipinas. Gusto ko mag-aaral sa Pinas. Makakabalik naman tayo sa trabaho natin doon. Gusto ko may negosyo na lang, tapos kasama yung pamilya. Ewan ko ba, yun yung tumatakbo sa isip ko ngayon. Nai-stress ako. Kagabi, hindi ako makatulog. Tsaka yung mga nakaraan pa. Parang nilalabanan ko yung sarili ko na magpaparelease ba ako, paalam ba ako. Kasi nga once na nagpaalam ako, hindi na ako papasok. Kumbaga makikitulog na lang muna ako sa apartment. Tapos pag may napasok ang company doon, ganun. Ay go, nai-stress ako. Sayang panahon. Ayun na lang tumatakbo sa isip ko eh. Hindi ko alam. Basta ito yung oras ng buhay ko ngayon, nagulong-gulo ako. Nasa dito na ako sa Korea, kumikita na ako ng ganun, pero nag-iisip pa rin ako kasi nga, sayang yung panahon. Pag kayo nasa lugar ko, may isip nyo rin yun. Ano kaya mangyayari? Parang all goods naman ako sa company. Alam nyo yun, yung gulong-gulo isip ko, parang all goods naman ako sa company. All goods naman, pwede naman mag-stay dyan. Tapos parang, sayang yung panahon. Ganun, naglalaban sa isip ko yung ganun. Hindi ko alam kung ano.
Hindi ko alam kung saan ako dadali ni Lord eh. Parang dinala ko yung bike mo. Dinala ko lang, di ka na sinakyan. Tinula ko na lang eh. Dito naman kasi sa Korea, pwede ka naman talaga magpa-release. 3 beses sa loob ng 3 years. Kaso sa company namin, ayaw pumayag pag magpapa-release ka. Kaya parang, grabe naman, ba't dito pa ako napunta sa company na to? Na pwede ka magpa-release, ayaw ka naman payagan. Kasi nga, wala namang reason. Depende kasi sa boss kung papayag. Ang ano pa nun, 2 lang kasi kami Pilipino dun. Kumbaga pagka nawala isa, kulang na talaga sa trabahador. Sakto lang kasi kami dun eh. Pag malaking company kasi, pwede kang umalis kasi may mga iba pang kaya magtrabaho sa pwesto mo. Yan, pag nawala ako, wala na, tambak na sila sa trabaho, tapos hirap pang makakuha ng bagong papalit kasi nga, family business, mahirap kumuha ng bago. Mag-aantay pa sila ng matagal. Kaya hindi pumapayag yung boss namin pag nagpapa-release. Ayokong umalis sa company ng ganun eh. Ayokong umalis na lang basta na parang iiwan mo. Syempre napamahal din sa akin yung company. Yung mga kasama dun. All goods naman silang lahat. Kaso nga, hindi naman kasi tayo dito nakatira sa Korea. Hindi naman to yung ano natin eh. Hindi naman to yung bansa natin eh. Kumbaga nandito kasi tayo para magtrabaho. Siyempre gusto rin natin mapabilis yung pag-iipon natin. Kaso ganun nga yung napuntahan ko na company. So may iba naman kasi talaga na pag nagpa-release sila, nakakaalis sila agad, nakakalipat na mas magandang company. Sa amin lang talaga ganun. Ay, naguguluhan ako sa buhay ko ngayon. Sayang, kaya natin kumita na mas malaki dito sa bansang Korea. Kaso hindi natin nagagawa dahil doon. Gusto man natin umalis, hindi naman nagpapaalis. Kaya naiiyak ako kagabi. Hindi ako makatulog. Alas 3 na ata ako nakatulog. Naiiyak ako kasi naiisip ko na ba't dito ba ako napunta eh. Dapat sa company na lang na ano eh. Pwede ka magpa-release. Ma-release ka. Lipat ka sa company na ano. Kaso wala eh. Dito tayo napunta. Wala namang kasalanan yung company. Wala naman silang problema kasi all goods ngayon, sagot lahat eh. Diba? Walang problema talaga. Kaso kasi sa isip mo, syempre may plano tayo sa isip natin. Kumbaga hindi yun yung mangyayari sa saktong oras na gusto mo or sa matagal siya talaga mangyayari. Tapos ang laki ng masasayang sa buhay natin kung 10 years. Eh kung kaya ng 5 years, kailangan magstay ng matagal. Ito lang tayo. Tatambay lang ako dito, magpapalamig kasi nai-stress nga ako talaga. Sobra. Alam niyo yun? Hindi kayo makatulog sa sa gabi. Nakaka-stress mo eh. Lord, please. Gusto ko na umuwi. Hirap naman. Gusto ko lang naman ng magandang buhay. Ba't ang tagal? Nainip na ako. Lord, please. Dahil maggagabi na din. Anong oras na ba? Dilim no. Pero ang sarap pa rin tumambay. 7:18. Madilim na dito sa lawa. Pero maliwanag dito sa spot. Gusto ko na matulog dito eh. Nasarapan na ako sa pagtambay. Pero kailangan umuwi. Pasok pa bukas. Yun lang. Tumambay lang ako. So yan. Uwian na. Uwian na.
Lamig. Nisipon ako. Sarap dito. Ang ano lang, ang kalmado ng tubig, oh. Parang sarap din mamangka. Tapos tambayan mo, liwanag, oh. Sarap dito, marami kayo. Nagiinuman. Yun lang. Tambay lang sa lawa pag out. Ibawas lang ako ng stress. Tsaka, yun talaga, homesick. Sama. Hirap maging OFW, di ba? Wala mag-isa. Hindi ka na matatakot sa mga ganyan, madidilim. Wala na yun sa'yo. Nakarating ka nga dito eh. Nakarating ka nga ng Korea na mag-isa eh. Kaya matapang ka na. Lamig. Bulaga. Let's go. Nang iyong mapili